Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, uunahan ko na. Okay, Poison 13 versus GL. Sorry, pero ang dami na kasing clips sa Facebook. Ang dami ng mga crap videos, 'di ba? Crap pics na andun yung lines sa baba, 'di ba? So, nagsawa na ako doon kasi hindi ko siya binabasa, hindi ko siya pinapakinggan. Scroll up ako. Okay? So, uploaded to January 17, 'di ba? Tangina na ilang days ako nakapagtiis, ilang days akong naglaylo sa Facebook para lang hindi makarinig ng mga lines nila na crap, 'di ba? So, pagbigyan niyo na ako guys, sorry sa mga maiinis, pero eto na 'di ba? Uunahan ko na. Tsaka feeling ko para dito talaga 'to. Kasi ang ganda nung episode natin ngayon, pang 1,300 videos natin. So, wala nang ibang battle ang pwedeng ilagay natin doon kundi itong Poison 13 versus GL. Okay? Hindi na ako magbibigay ng insight guys. Umpisahan na natin kasi ako excited ako. Kasi ang dami ko nakikitang, ayun sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nakikitang photos, crop pics. So naku-curious na ako kung ano at bakit ganun. So game. Natin 2 minuto. Out 16 day 2. Game. Bawi! Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Barkong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Okay. Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa, baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga, kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. Ay. Gago. Gago. Tatay niya. Kaya inggit sa architect at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Okay. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Okay, may punto. Baka May punto kasi 'di ba yung Gregor is inspired siya
or sequel siya ng Lando ni Glock 9 eh. So yun yung pino-point out dito ni GL na ninakaw yung buong konsepto, which is sequel nga yung Gregor dun sa Lando. Ginawan ng kwento eh ni Poison 13 yung karakter na sumaksa kay Elsa dun sa Lando na kanta. At ayun naman yung at ang pangalan is Gregor, 'di ba? Yun. So yun yung konsepto. Buong konsepto. Kaya anong Moko Jin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula at imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Moko Jin, iyong paborito, pero ikay dedo rito. Kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. Okay. At wala ng resurrection. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung markong bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, Okay. may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya ako, Ulit. exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. I will be honest with you guys, medyo naguluhan ako dun. So explain nyo sa akin or enlighten me kung ano yung pinu-point out ni GL dun. So medyo naguluhan ako dun sa reference niya yun na Neil Armstrong, Newton, 'di ba? So hindi ko ma-point out kung saan na kinonect ni GL yung pioneer something. So enlighten me, explain nyo lang sa akin. Siguro lang hindi ko lang siya na-absorb ng maayos. Explain nyo na lang sa akin. Kaya ako, Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 at pinaghalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion, yung tagay back-to-back, matinding devotion, nalasing buong taon, naubos na yung options, kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Okay. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more, pati walls ignored, at linampaso na kita! The floor is yours! Okay. Feeling ko, first comment. Feeling ko uulitin ko lang. Wala akong napanood na mga clips or crap videos sa Facebook kasi pinipilit kong tiisin, pinipilit kong mag-scroll up kapag nakakita ko ng ganun. So, ayun, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi, pero I'm being honest with myself, 'di ba? So, wala akong napanood na any clips or any crap videos sa Facebook. Una 'yan. Pangalawa, siguro sa preference ko. Siguro naging mataas lang yung expectation ko kay GL. Siguro para sa akin mas malakas yung pinakita ni GL laban kay Husky, laban kay Raffian. 'Di ba? Kaya ito yung landing. Kaya feeling ko
hindi ganun kalakas yung round 1 ni GL. 'Di ba? Kung babalikan niyo yung round 1 o yung battle na lang mismo ni GL sa Vuelta Balento. Laban niya kay Haskett, laban niya kay Rafian. Alam niyong solido eh. Alam niyong ang ganda ng structure, ang ganda ng, alam mo yun, perfect na schema. Almost parang almost perfect yung buong battle na yun eh. Tapos syempre, since dun siya galing sa battle na yun. So ako, sa preference ko, yun yung basis ko na kailangan maging ganun yung performance ni GL, kailangan ganun kalakas yung performance ni GL, kailangan mahigitan niya yung ganung performance. So ganun yung expectation ko. Bungad, no? Umpisa ng round 2 ni GL about dun sa Royal Rumble, no? Gregor, Marcong Bongo, Poison 13, diba? So, para sa akin, hindi siya ganun nakapag-start siya ng hindi ganun kalakas. Binil niya yung momentum. Ginapang ni GL hanggang sa makuha niya yung pinaka-peak. Pero, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, siguro, sa preference ko, naging malaki lang yung expectation ko kay GL. Kaya, feeling ko itong round 1 niya, 50-50. May mga lines siya, may mga references siya, may mga angles siya na pasok at okay. Pero may mga hindi rin, 'di ba? Tapos yung iba para sa akin hype na lang din eh. Hype na lang ng crowd na syempre si GL yung nag-deliver nun, kaya sisigaw sila, magre-react sila. Feeling ko ganun eh. May mga times na ganun na sa sa preference ko lang naman. So yun lang, at tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Poise. Yun lang actually, to be honest, yung gusto kong sabihin dun sa round 2 ni GL, kasi ang basis ko talaga yung last performance niya. Napanood ko kasi ng live yun at sobrang tindi talaga nun. At yung pinakita ni GL ngayon dito sa round 1, feeling ko hindi siya ganun ka-close dun sa round sa past battles niya. Okay? Sana naintindihan niyo yun. Round 1 ni Poison, pakinggan natin. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3rd D. Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon nyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. E yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Yeah. Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Aray! Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie, kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Woo! Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso umaattend na lang sa flip-top upang manood. Basta pag ako pamronta, si Galot hapdi at Troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimate ni Zeus, ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Utang ina niyo, sumagot kayo, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week, at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number 1. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapan pagpapalain na kay Rafian pumatay. Effective yon, yung kay Husky ba't palpak yung unang try. Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay.
Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si part. Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Rafian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonin nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Tangina. Sanay ka sa time paradox? Yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawa't naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Ayun lang. Tangina, pinatayo ni Poison 13 yung balahibo ko sa Ender. And that was the sign. 'Di ba? Tumayo yung balahibo. Kalmado ako nanonood eh. Nag-aantay ako ng isang solidong linya eh. Kasi knowing Poison, alam natin kaya magdikit-dikit ng mga punchline yan. Ayun, marami ako sasabihin. Pero, yun, yung Ender ni Poison, that was the sign na sa kanya yun. Explain ko sa inyo kung bakit. So, ayun. Ulitin natin, pakinggan natin yan. Natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Okay. I-clear ko yung mind ko. Sasabihin ko lahat ng naisip ko or naiisip ko habang pinapakinggan si Poison 13 sa unang ikot. Binigay ni Poison 13 yung first half niya kay GL. So, what do I mean binigay? Binigay niya. O sige, first half sa'yo na. So, bakit? Anong ibig kong sabihin? Binigay niya yon kasi hindi niya walang punchline for GL dun eh. 'Di ba? Kumbaga yung buong first half, it was a set up para dun sa second half niya. Yung buong first half niya, set up yon para dun sa second half na pumasok lahat ng mga punches niya. So, nag-gets niyo ba? Ang haba ng setup eh, 'di ba? Buong kalahating round ng round 1 ni Poison para sa akin. Setup 'yon. Yung ang dami niyang call out, 'di ba? So, habang pinapakinggan natin, ang dami niya nabanggit na gusto daw niya si Apex, si Mot, si Looney, si Batas. Marami, 'di ba? Pero yung punchline doon nasaan? Wala, 'di ba? Kasi setup 'yon. Tapos nung when he is approaching second half of his round, andun yung punchline na ganito mag-call out, 'di ba? So ayun na, after nun nagsunod-sunod na yung line marking, 'di ba? Yung pag-breakdown ni Poison dun sa mga past battles ni GL na inispit ni ganito, inispit niya yung ganito, yung ganyan, 'di ba? Ben-breakdown niya eh. So, hinimay talaga ni Poison 13 talaga. Ginawang pastil eh. Diba? Alam niyo yung pastil, guys? Tanginang ginawang pastil ni Poison eh. Sa first half, pinakuluan niya muna eh. Pinakuluan niya, pinalambot niya. Tapos pagdating ng second half, puta, hinimay na niya. Diba? Ganun yung structure ng round 1 ni Poison. At para sa akin, ang ganda nun kasi na-diffuse niya eh. 'Di ba? Na-diffuse niya yung buong round ni GL. Kumbaga, para sa akin, hindi nga ito yung GL na ina-expect ko, hindi nga ito yung GL na inaantay ko at
inaabangan ko sa battle nila. Na-expect ko mas malakas pa. Tapos, ipapakita ni Poison 30 na slow start. Sabi ko, tangina, parang mali ah. Pero, ang ginawa ni Poison, ngayon nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, ginawang pastil ni Poison 30 si GL dito. Pinalambot niya sa first half, puro setup yon. Pagdating sa second half, andun na yung pinaka punchlines. Ang dami, dikit-dikit yon. Especially, the breakdown of mga lines ni GL, na kwento ni Poison 30 ng maayos yun, na deliver ni Poison 30 ng maayos yun. Tapos yung Ender, yun talaga yung nag-close sa battle. And 9-8 in favor of Poison. Hindi ko muna bibigyan ng 10 points si Poison dito. We're anticipating better round for Poison. So ayun, I think that's it. Ayun lang yung masasabi ko. 9-8 Poison 13. Round 2. Yo! Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtataka ba't ako nag-aabala? Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At since huling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personalan game! Babaero tong si Poison! Tungukage grabe daw at parang kagibunshin sa daming body count. Parang kiluwa, dukot puso at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panaygaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment, Poison Pratel. Yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yung label. Tas proud ka pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD. Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa ulihan? Nasaan yung H to O? Eh di nasa tubigan. Ayos. H to O, tubigan. Tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Gago. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw, okay. Kasi P, balisaw-saw, P na ihi. Yun, okay, di ba? Kapag nabalisaw-saw ka, ihi ka ng ihi. So, yun. P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw, kasi tumitira ng marami. At sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. So if you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W, that's the way to be. At kita na yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Amo, kada letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Creative. At ayaw kitang nade-depress. Wala yang layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang mamulat na paano ka made-depress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses na laglag sa what if.
Yung konsepto, gawin nating what if. What if sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara? What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Gago. Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Magma sa magmahal. Okay. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang X. dinidibdib na X. Okay. Okay, ang creative niya doon. Ang creative niya doon kasi hindi ko na isip na i-connect niya si Raffian, Ace. Tapos si Luffy, si Poison may extra dibdib. Ang creative nun. Pero yung A to Z yung nakakamangha doon. Although alam ko marami na rin gumawa ng ganun eh. 'Di ba? Hindi lang masyadong na highlight, pero sa pagkakaalam ko may mga gumamit na rin ng papatayin kita sa letrang alpabeto A, B. Diba? Marami ng ganun eh. Sino ba? Nakalimutan ko lang. Basta, guys, alam ko, natatandaan nyo. Alam nyo yung sinasabi ko. And, kung natatandaan nyo, please comment. Okay? Basta, sa pagkakaalam ko, may ganun na. Sa dami nating na-review, alam ko, meron na. Hindi ko lang matandaan. Okay? So, ayun. That's his round 2. So, ang yun lang yung masasabi ko. Ang creative. Yung schema na A to Z. Yung schema na bumalik sa One Piece. Okay din yun. Pero, nakita nyo naman, di ba? Yung crowd reaction. May mga times na wala. May mga times na matamlay. May mga times na hindi masyado nagre-react. Nagre-react na lang sila dahil si GL nga yung nag-spit nun. So, what I'm talking about was hindi talaga ito yung ine-expect ng karamihan na GL. Ako, to be honest, hindi ito yung ine-expect kong GL. Ine-expect ko mas malakas. Ine-expect ko mas matindi dun sa laban niya kay Husky tsaka kay Raffian. Yun yung ine-expect ko kasi nga lubaban siya ng Royal Rumble eh. Diba? So, siguro hindi rin naka-apekto yung tama, hindi rin talaga nakatulong yung may laban siya ng Royal Rumble kasi syempre susulatan mo yung 4 tapos may 1-on-1 ka pa kinabukasan. Diba? So, ayun. At ano pa? Ayun nga. Nasabi ko na pala, no? Yun nga, yung may mga times na hindi masyado nagre-react yung crowd. So, ang ibig sabihin lang talaga nun is hindi talaga ganun ka solido yung ibang lines ni GL. So, ayun, tignan natin yung round 2 ni Poise kung paano niya ibabawi yon. Kasi kahit paano naman na na-deliver pa rin ni GL na maayos yun. At syempre, konting sablay lang ni Poison dito. Bibigay pa rin natin kay GL yon. Pero pakinggan muna natin. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako... Wait lang, may dadagdag ako. Tsaka yung mga ginamit yung mga ginamit ni GL na mga angulo dito para kay Poison. Gasgas na yun. Patring, 'di ba? Yung X, Depress, 'di ba? Syempre, knowing GL, alam natin creative to, which is napakita naman niya dito sa round 2. Pero yung paggamit ng ganong angulo ulit na si GL yung gagamit, sa tingin ko parang
parang question mark yun na, bakit ayan yung ginamit mo? Creative ka, di ba? Parang, may mga question. So, yun lang naman sa akin. Okay, proceed. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy. Lalo't di naman good conductor ng kuryente Ang kahoy. Tama. Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi, pinagsama pati bihes, periodic table no ni Flick G. Sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Okay. Rumespeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumespeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JV Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatan to. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong Aray! to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando. At sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Ina mo. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung soro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, Tong ina. pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panang, kalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Tangina mo. Tangina mo. Hindi ko alam kung kita to sa camera. Tangin, nakatayo oh. Fuck! Yang panangkalan, batang tabang. Actually, dun pa lang sa multi, umpisa dun sa nirhyme yung lang sa lang. Tas, di ba, nag-start na siya mag-multi. Actually, dun pa lang, tapos na yung battle eh. Di ba? Tangin, ang ganda ng rhyme schemes. Ang ganda ng multi. Whew! Lamang. Ulit. Sa lang tinugma. Ayan, dito. Itong time na to, yung part na to, pagka, nung narinig ko yung multi na to, wala na. Masasabi kong, ano na to, poison na to. Lamang. Ayun no? Lamang. Yanang. Yabang. Parang. Batang. Yeah. Walang. Galang. Grabe. Barang. Pamban. Nyaga. Langang. Kanyang. Kasang. Kapang. Atang. Talang. Kalang. Kasang. Ganyang. Panangkalan. Batang. Tabang. Putang ina. Tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating.
Tangina yan. Tangina, naulit na oh. Pangalawang beses ko na siya napakinggan pero goosebumps pa rin, guys. Tangina, nakatayo pa rin oh. Wala na to eh. Na to eh, tangina oh. Goosebumps tol. Kaliwat kanan yan. Goosebumps pre. Tanginang yan. Aning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka nang nang-aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Ina. Wasak. Ang inang yan, nanliit si GL dito. Alam mo yun? Tangina. Kung napanood nyo yung laban ni GL kay Husky at laban ni GL kay Raffian, masasabi mong denominate talaga ni GL yung laban na yun eh. Diba? Masasabi mong denominate niya. Sabihin natin, sige, dumikit si Husky sa round 1. Dumikit si Raffian per round. Pero alam mo talaga dominating si GL. Di ba? Pero dito tignan nyo, puta yung body language ni GL dito parang takina, tapusin mo na. Talo na ako eh. Parang ganun yung body language niya dito. Whew. Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Habang nag-aapo yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Utang ina. Utang ina. Set up yun, yung ambulansya sa bumbero. Fuck. Grabe yung risk ni Poison sa mga ano no, sa mga setup na nakahang. Tawagin nyo bumbero. Tang ina, wasak. Huwag mo daanin sa presensya. Sabayan daw sulat niya, ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga. Akin na lisensya mo, sinabayan ko sulat mo, tapatan mo presensya ko. Tang ina mo, boys. Tang ina ni Poison dito, men. Sakto lang talaga na 9 points lang yung binigay natin sa round 1 niya. Tang ina, ilang beses ako nag-goosebumps sa ano. Hanggang ngayon, no. Goosebumps pa rin, men. Goosebumps pa rin. Ayaw niyang bumaba. Ayaw niyang humupa. Fuck. Siguro enough na. Enough yung goosebumps ko para bigyan to ng perfect 10. Enough yung mga replay ko para bigyan to ng 10. Enough yung mga replay ko para masabing kanya yon. Nanliit si GL. Sorry sa mga GL fans. Sorry pero ang creative yes si GL pero ibang klase yung creativity ni Poison dito. Yung sa kutsara, yung sa ambulansya, bumbero. Ang creative kasi setup eh. Yung setup nandun pa sa unang round. Tapos binura niya dito sa second round. Whew. Multi everywhere. Diba? Wala ako masabi guys. Pucha. Pero Poison 13 yan. 10-8 pa rin still. 9-8 sa round 1. 10-8 sa round 2. First 2 rounds para sa akin Poison yan. So that's a 19 to 16 up by 3 points. Round 3. Tangin na. Game. Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya.
Sample, alang-alang sa pangalang. A few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Diba? Maikli yung rounds plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. Oh, Yo. Gag. Okay, game. Ito. gagi. Ako'y magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis. Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma versus J. King versus J. Clown versus Sernan. Teka, baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba! At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. E paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part. Na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Okay. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan? Kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. O Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. E paano? Okay. Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O average lang, 6'7", 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, Di ko alam yan. saktong 6'7 equals 13. Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground, I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down, I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11, ito'y Stranger Things. Hindi ko alam yun. Hindi ako nanonood nun. Ikaw yung di nauubusan, pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan, pero konti yung laman. Kaya consistent malamang, kasi maraming kulang. Consistent malamang, kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Gagong mo bro. Malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 24/7 na may 38 at 45. Tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Diba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga drug... 38, 45, 9 to 5. Actually, okay. na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito. Diba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumi na. Ikaw yung full-time battle rapper na Domain expansion, Jujutsu. ang iyong dimension. Jujutsu no Kaisen. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumi na. Ikaw yung full-time battle rapper na di abot ang highest tier at ako yung part-time dito pero employee of the year. Yeah. Kaya kung si Cripply nag-champion nang wala sa isa buhay, ako ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na siguro na hantingin ko yung batas. At sa ibang old gods dyan, leche, ano kayo siniswerte? Bypass muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad. Warm up muna kayo.
At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kami. Okay. Pare-parehas yung ano, structure ng sulat ni GL, pare-parehas ng level, 'di ba? Ito, ulitin ko lang ulit yung ibang mga lines talaga ni GL dito ineffective, pero still may nagre-react kasi nga GL ang nag-deliver. So sabihin natin iba nag-deliver ng lines na yon. Itong buong round ni yung buong battle, ipaspit mo yan sa iba. 'Di ba? Wala, yung iba diyan hindi yung iba diyan matutulugan for sure. 'Yun. Yun lang, no? Yun lang yung masasabi ko. Hindi talaga to yung, siguro ang taas talaga ng expectation ko kay GL. Hindi ito yung GL na gusto ko mapanood laban kay Poison. Whew. Poison tayo. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Buwelta balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa Poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na-research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pampatiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata. Di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako? Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Tang ina mo? Wasak? Kaya huli ka balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Hoy Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas nyong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Di man alam kung para santo. Di man alam kung para santo. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Tuking ina mo.
Nakalimutan ko. Nag-ano pala tayo. Nagre-review pala tayo ng battle, men. Wala na ako nasabi doon. Speechless. Pinanood na lang natin at ang ganda ng Cleopatra reference, no? Tang-inang yan. Ang ganda nun. Ang creative nun kasi nasilip ni Poison yon na ginamit. Ito yung ginamit na line ni GL laban kay Lipcram. Tapos may tattoo akong Cleopatra. Fuck. Nagawa niya pa ng angulo, no? Men, sorry pero wala tayong mahabang explanation sa battle na to. Gusto ko lang talaga siyang mapanood at satisfied naman ako sa rounds 2 and 3 ni Poison at dissatisfied naman ako sa pinakitang performance ni GL dito. Masyadong mataas yung expectation natin para kay GL at hindi na-hit ni GL yung expectation na yun, kaya feeling natin na-degrade or degraded yung performance niya. Round 1, 2, and 3, Poison 13 yun. 9-8, 10-8, and 10-8. That's 29-24. All 3 rounds, Poison 13. Poison 13 versus GL. Isa bang versus Poison na ba? Bodo. Bodo. Nag-choke. Gagi, nag-choke si Arik. 5-0. Poison. Yun. Send lang nakasend. Shoutouts kay Poison. Yun. Yo, binoto si Tong ilan di nagsalita si Poison, ah. Damn. Poison 13. Round 1 maganda yung bungad niya. Round 2 mas malakas pa sa round 1. Oo nga eh. Malinaw na Poison 30 yung round 2. Tapos round 3, bigay kong tabla pero yun, Poison 13. Shoutouts pa rin kay GL. Solid na battle. Yo, man, nakakagulat yun, man. Di ko na-expect. Pero, para sa akin, round 1 hanggang 3, Poison. Yes. Ang ganda nung, ang ganda nung rounds ni GL, eh. Pero, si Poison para siya si Inoue sa boxing, eh. Parang, lagi siyang pangtapat na mas malakas, eh. Parang ganun yung nangyayari sa battle na to. Pero yun, props pa rin kay GL. Tama. Sa pinaka-prolific na writers sa battle rap sa Philippines. Pero, sa battle na to, Poison 13. What's up, Looney? Binoto ko si Poison 13, all 3 rounds. All 3 rounds. Round 1, parang medyo hindi ko, kumbaga, syempre, napaka high profile na laban na to. In-expect ko na round 1 pa lang, magbabakbaka na sila. Pero parang nag-iwan ng konting si GL sa round 1 para feeling ko yun yung weakest round niya, yung round 1 for me. Lalamangan ni Poison 13 dahil maliban sa performance, merong mga observational details na isasama si Poison 13 each round. Like yung mga bagay na ginamit, mga angles na hindi gumana na ginawa ni GL dati. Mga katulad nung yung sa Cleopatra, napaka-laking turning point. Lupit nga nun. Yung detalye na yun, para masabi pa niya yun na mali yung detalye ng reference mo, ganito, niloloko mo lang yung mga tao. Sobrang na-outclass sa all 3 rounds. Yeah. Maliban sa nalamangan niya sa performance, yung sulat din dinapatan din ni Poison 13. And saludo pa rin kay GL, napakagaling na 3 rounds, pero outclass talaga siya all 3 rounds ni Poison. St. Ives, binoto ko si Poison 13. So, in-average ko yung performance nila. So, delivery, yung punches, yung angles, yung moments, so yung mga hard-hitting shots and schemes nila. So, round 1, Poison 13. Sa lahat ng category. Round 2, tabla para sa akin. Round 3, Poison 13. Tang-ina, no? Wala akong ibang masabi doon, guys. Pasensya na kung hindi natin masyadong... na-enjoy ko naman eh. Na-enjoy naman natin for sure. Ano na talaga? Yung exact term lang talaga para i-describe yung battle na to. Outclass. Yun nga sabi ni Looney.
na outclass talaga ni Poison Terran yung game plan ni GL. At feeling ko, hindi ito yung in-expect ni GL na Poison 13. Yun lang. So, I think that's it. At ako, to be honest, na-satisfied ako sa battle na to. Kung ano yung inaabangan natin na battle. I mean, nag-trending kasi siya nung after that event, nag-trending na grabe daw yung Poison 13, yung ganito, ganyan. So, kahit paano, for some instances na na-meet naman natin at nasatisfied naman tayo sa napanood natin. Okay? Yun lang. Poison 13 talaga para sa akin yung battle na to. And kay GL, di natin sure kung totoo yung sinasabi niya nasa Canada na siya next year. Pero, let's see. Kita-kits! Atoms versus Class G. Next video mga kumag. Peace out.